Magandang araw. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa conversion ng binary to decimal and decimal to binary. Okay? So, simulan natin sa decimal to binary muna. So, pag sinabi natin decimal, ito yung mga numbers. Tapos yung binary naman, yung numbers, yung mga whole numbers. And then yung binary naman, ito naman yung mga 01, 001, mga ganun yung mga codes. Okay? So, bigay tayo ng example. Okay, so number 1. So, let us try number 41. So, paano ba natin i-convert ang decimal na 41 sa binary? Okay, so meron akong ituturo na dalawang method. So, yung una muna, yung base 2 and then may exponent siya. So, una 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 3, 2 raised to 4. Oh my, I forgot to, sorry. 2 muna. 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4, 2 raised to 5, so 2 raised to 6. So, hanggang kailan abutin? Hanggang kahit anong number abutin, basta pasok siya dun sa given natin. Okay? So, sulat muna natin yung equivalent nitong mga to. So, 2 raised to 0 is 1, 2 raised to 1 is 2, 2 raised to 2 is 4, 2 raised to 3 is 8, 2 raised to 4 is 16, 2 raised to 5 is 32, and 2 raised to 6 is 64. So, since ang given natin is 41, so yung last number natin na sinulat is 64. So, ibig sabihin hindi kasama si 64 kasi mas malaki siya kaysa kay 41. So, i-consider natin yung mas maliit. So, yung 32, mas maliit siya sa 41. So, meaning, kasama siya. Kasi ang gagawin natin dito, titignan natin dito sa mga numbers na to, kung ano-anong numbers yung i-add natin para makuha natin si 41. Okay? So, sulat natin dito si 32. So, meron pa tayong kulang na, wait lang, 41 minus 32, meron pa tayong kulang na 9. Okay? So, si 16, pag in-add natin si 16 kay 32, 32 plus 16 equals 48. So, 48 talagpas na siya sa 41. So, ibig sabihin hindi siya kasama. So, 0 yung ilalagay natin doon. So, kapag kasama siya, 1. Yung 1, meaning niyan, on. Meaning kasama. So, 0, off naman siya. Hindi siya kasama. Okay? So, 32. So, try naman natin tong next, yung 8. 32 plus 8. So, 40. 32 plus 8 is 40. So, lesser pa din siya sa 41. Oh, sorry. So, lesser pa rin siya sa 41, kaya kasama siya. So, it is on. Okay. So, pag in-add naman natin so, 32 plus 8 is 40. So, i-add natin yung 4. Ang 40 plus 4 is 44. So, lamang na siya sa 41. Kaya, ibig sabihin, hindi siya kasama. So, next naman, so 32 plus 8 is 40. So, plus 2. So, that is 42. Later na siya sa 41, kaya hindi siya kasama. Dapat equal lang. So, 32 plus 8 is 40, and then plus 1. So, that is 41. So, nakuha na natin yung binary code para kay 41. So, sulat lang natin, plus 1. Kasi ito yon 32, 8, at saka 1. So, yun, 32 plus 8 plus 1 is 41. So, ngayon, paano natin isusulat itong binary code na nabuo natin? So, pag sinulat natin siya, uunahin natin itong nasa pinakababa, pataas. Oops. So, pinakababa, pataas. Okay? So, una to. Sulat natin siya. So, una tong 1 sa baba. 1, next, 0, next, 1, next, 0, next, 0, and then next is 1. So, ganun kunin yung binary ng isang number. So, try naman tayo ng isa pang method sa pagkuha ng binary. So, ito naman yung tinatawag natin na repeated division by 2. So, di-divide lang natin to ng 41 ng paulit-ulit sa 2. So, 41,
divided by 2. So, ilang 2 meron sa 41? That is 20. So, 20 times 2 is 40. Tapos, meron tayong remainder na 1. So, inonote lang natin lahat ng remainder. So, remainder 1. So, dito naman, so, dito tayo mag-proceed sa 20. So, 20 divided by 2. So, that is, 20 divided by 2 is 10. So, wala na siyang remainder, di ba? So, that is, so, remainder natin is 0. Lagi natin inonote yung remainder sa gilid. So, next naman, 10. 10 divided by 2. So, we all know, 10 divided by 2 is 5. So, remainder natin, 0. Kasi sakto na siya. So, next naman, dito tayo sa 5. 5 divided by 2 equals, so, ilang 2 meron sa 5? So, that is 2. Ngayon, meron tayong remainder na 1. Kasi 2 times 2 is 4 plus 1, 5. So, note natin yung remainder natin is 1. So, ito na tayo sa 2. 2 divided by 2 is 1. So, sakto siya. Kaya remainder natin is 0. So, hindi pa tayo titigil dito. So, tuloy lang tayo sa 1 divided by 2 equals. So, ilang 2 meron sa 1? So, wala siya. 0. And then, ang remainder natin is 1. Kasi, 0 times 2 is 0. So, meron tayong remainder na 1. Kaya, susulat natin remainder na 1. So, kung mapapansin natin, itong mga numbers na to, pareha siya dito. Diba? Diba pareha siya? So, ganun din natin siya isusulat. Kung paano natin sinulat yung isa. So, pataas siya. Okay? So, sulat natin. Gamit tayo ibang color. So, una, si 1. Next, 0. Next, 1. Next, 0. Next, 0. And next is 1. So, diba? Same answer lang yung nakuha natin. Pero, magkaibang method yung ginamit natin. Okay? So, try tayo ng iba pang example. Okay, delete muna natin to. So, example number 2. Example number 2. So, kunin naman natin yung binary ng 190. So, 190. So, unahin natin yung unang method na ginamit natin kanina. So, sulat ulit natin dito. 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4, 2 raised to 5, 2 raised to 6, 2 raised to 7. So, try natin ng hanggang 2 raised to 7 lang. Okay. So, 2 raised to 0 is 1. Any number raised to 0 equals 1. So, 2 raised to 1 is 2. 2 raised to 2 is 4. 2 raised to 3 is 8. 2 raised to 4 is 16. 2 raised to 5 is 32. 2 raised to 6 is 64. And 2 raised to 7 is 128. Okay? So, try natin ng sali yung 2 raised to 8 para malaman natin kung pasok yung 2 raised to 8. So, 2 raised to 8 is 256. So, yan, nakita natin, 256 yung 2 raised to 8. So, hindi na siya kasama. Kasi 190 lang yung given natin, okay? So start tayo sa 128 since pasok siya sa 190, lesser siya. So, lagyan natin ng on dito. So, 128 plus. So, try nating i-plus itong 64. So, 128 plus 64. So, 192 na siya. Ibig sabihin, hindi kasama tong 64 kasi mas mataas na yung makukuha natin pag in-add natin si 168 and then 64. 128 and then 64. So, next naman, try natin si 32. So, 128 plus 32. So, yun. Pasok siya kasi 160 lang. So, lagay natin dito. That is 32. So, kasama si 32. So, 128 plus 32 is, so, meron na tayong 160. Okay? So, try natin tong 16. So, 160 plus 16
equals 176. So, pwede si 16. Kaya, on ito, 16. So, try natin i-plus si 8 kung papasok pa rin sa 190. So, plus 8. So, meron na tayong kanina, ay dito sa tatlong to, meron na tayong 176. So, i-add natin si 8. Meron tayong 184. So, pasok pa rin siya sa 190. Kaya, on pa din siya. Okay? So, sulat natin to plus 8. So, meron na tayong 184. Meron na lang tayong kulang na 190 minus 184. Meron na lang tayong kulang na 6. So, di ba makikita natin dito? Itong 4 plus 2 ay 6. Kaya, i-on natin to. And then, 1 is off. So, lagay natin. Plus 4 plus 2. So, add muna natin to lahat para ma-check natin. 128 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 6 equals, oh my god, wait lang, 128 plus 32 plus 16 plus 8 plus 6. Mali pala. Plus 2 pala. So, ulit. 128 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 equal siya sa 190. So, nagtali siya. Ngayon, paano natin siya isusulat? So, katulad kanina, pataas. Unahin natin si 1 sa baba. So, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, and then 0. So, ito na yung ating binary para kay 190. Ngayon, try naman natin yung repeated division kay 190 para makuha natin yung binary niya. So, 190 divided by 2. Okay? 95. So, wala siyang remainder. Remainder, 0. So, 95 tayo. 95 divided by 2. Meron tayong 47. At meron tayong remainder na 1. Okay. So, take note natin lagi ang remainder. Next, 47. 47 divided by 2. Meron tayong 23, remainder 1. Okay? Sulat natin, remainder 1. Next, 23 divided by 2. 23 divided by 2 is 11, remainder 1. So, sulat natin. So, next, 11 divided by 2. 11 divided by 2 is 5. Remainder 1. So, note ulit natin remainder. So, next, 5 divided by 2 equals 2. Remainder 1. So, may remainder ulit. Sulat natin. Next, 2 divided by 2 equals 1. Remainder is, wala tayong remainder kasi 2 divided by 2 is 1 na. So, remainder is 0. Next, 1 divided by 2 equals 0, remainder 1. So, note lang natin, remainder is 1. So, sulat na natin siya. Tulad ng kanina, dapat siya ay pataas. Okay, so sulat natin. 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, and then 0. So, 1, 0, and then 5 na 1. So, dito 1, 0, 5 na 1, and then 0. So, pareho siya dun sa una nating nakuha. So, ganun kumuha ng decimal to binary. Okay? So, ngayon naman, kukunin naman natin is binary to decimal. Paano naman kung code yung binigay, pero ang kinukuha naman natin ay yung number. So, let's try some examples. Okay.
So, try natin ito, number 1. 1, 1, 1, 1. So, yan. Ngayon, babalik tayo dun sa, yung isang method lang na ginamit natin, yung unang method. So, ito. 1 times 2 raised to 0. And then 2. 1 times 2 raised to 1. Next. Oops, I'm sorry. Atin yung arrow. Ito naman, 1 times 2 raised to 2. And then next, 1 times 2 raised to 3. So, ito yung mga on. Okay? Lahat, 1. Then, 1 times 2 raised to, so natin. So, since 1 lang siya, ang pagtutuunan lang natin ng pansin is itong mga 2 raised to specific exponents, okay? So, 2 raised to 0 is 1. And then, 2 raised to 1 is 2. And then, 2 raised to 2 is 4. And then, 2 raised to 3 is 8. So, ngayon, i-add natin siya. 1 plus 2, 3, plus 4, 7, plus 8, 15. So, yun yung decimal na kinukuha natin. So, yun na yung ating answer. Okay? So, next example naman tayo. Yung, okay. 1, 0, 0, 1, 0, 1. Okay? So, ganun. Ganun ulit. Okay, so 1 times 2 raised to 0. And then next number, 0 times 2 raised to 1. And then third naman, 0 times, that is 1. So 1 times 2 raised to 2. Next naman, yung pang-apat natin, 1, that is 0. 0 times 2 raised to 3. And then, yung ating sunod, 0. 0 times 2 raised to 4. And then, yung last natin is 1. 1 times 2 raised to 5. So, dapat sunod-sunod yung exponent. Check lang natin. 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, dapat 6 yung ating binary numbers, okay? So, 1 times 2 raised to 0 is 1. Okay, 1. Next, so 0 times 2 raised to 1. So, any number multiplied by 0 is 0. So, next naman, 2 squared, that is 4. So, next naman, 0 times 2 cubed. So, any number multiplied by 0 is 0. So, next naman ulit. 0 times 2 raised to 4. So, that is 0 again. And then, 1 times 2 raised to 5. That is 32. Bakit nabubura? So, that is 32. So, ngayon, i-add lang natin. 1 plus 4 is 5. And then, plus 32, that is 37. So, ganun. Ganun naman mag-convert ng binary to decimal. Okay? So, that's all. Thank you.